Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Good morning sa ating lahat dito sa Cebu, sa Karkar at sa buong Panay at sa lahat ng kapatiran na nasa ibang bansa, maging sa lahat ng makapanood po ng ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na po tayo sa pagpapatuloy sa ating daily bread sa Numbers chapter 11. Sa Numbers chapter 11. Sa verse 1, dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Abayahawa at pinakulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Abayahawa. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na ito'y tinawag na Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Abayahawa. Okay? Sa ating natatandaan sa nakaraang chapter, nagsisimula ang kanilang paglalakbay. Ngayon, i-estimate natin to, i-estimate kung ilang, siguro hindi pa umabot ng isang taon, bro. Ando na. Nakakaramdam na ng pagod, hirap, lamig, at yung hassle ba? Lipat na naman. Tapos may mga batang dala, may mga hayop. Ando na po yung hindi biro-biro na sitwasyon sa journey. Dahil nga po ay mayroong mayroong mga dala, may mga anak, mga bata. Di talaga basta-basta ang sitwasyon. Kaya titingnan natin ay normal na magrereklamo. Yung ibang mga mga mananampalataya ngayon, sabi, ay, kung ako nakakita ng ganun kalaking mga himala at talaga na nandun ng Elohim, hindi ako magrereklamo. Masasabi yan dahil wala sila sa sitwasyon. Pero yung mga nasa sitwasyon ng mga Israelita noon, mga ninuno na mga Israelita, kung tinan din natin yung kanilang sitwasyon, biruin mo, umuulan, nasa journey kayo, umuulan, nababasa yung mga dala ninyo. Kaya, nagreklamo sila. Pero, ang nakakalimutan nila ay mayroon silang pangako doon sa Exodus chapter 24 nung binigkas po ang lahat ng kautusan. Sabay po silang sumagot ng lahat ng sinasabi ng Elohim ay aming gagawin at susundin. At yung kasunduan na yon ay siniluhan po ng dugo. So, ano po yun? Pakikipagsundo. At yun po ang sinasabi nila. Kaya, kung tingnan natin, ba't nagalit ang Elohim? Nagpapadala ng apoy kagad. Dahil po sa kasisimula pa lang ng journey at talagang nakakalimot itong mga taong to na nagsagot sila ng lahat ng salita ng Elohim ay kanilang susundin at gagawin. So, nagalit ang Elohim at nagpapadala ng apoy at sila po ay natakot at humiling po sila, dumulog po sila kay Moses at humiling sila na namamatay ang apoy. At si Moses naman ay sa Elohim at dininig naman ang panalangin ni Moses at namatay ang apoy at ang lugar na yon ay tinatawag na Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Hawa. Ganun po. So, tuloy tayo. Okay. Sa verse 4, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nananabik sa dati nilang pagkain at nagayas sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda. At naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nang hihina na tayo ngayon, walang makain dito kundi manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito sa binabayo. Kapag niluto, ito'y lasang tinapay na singkapan ng langis. Ito'y kasama ng habog na bumagsak kung gabi. Okay. Sa nakikita natin, ang ug sa Bisaya pa ang nagdagdimal ani kining mga mixed multitude nga misabay ba.
mga ni sumasama or kung sabihin na natin ng okasyon sa pag-alis ng mga Israelita mula sa pagkalipin nung sila ay niligtas ng Elohim. So, dito na nagka-problema yung biyahe. Dahil kung mapapansin din natin, dong si Moses ay nasa Mount Sinai at siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, ay gumagawa po sila ng pagsamba ng Diyos-Diyosang baka. At base ng mga teorya at mga scholars ay ang naging dahilan din nun ay itong mixed multitude na kung saan nagpasiugda ba mo'y nagdag-angin ba. Dito, ngayon din dito sa journey, malinaw na sinasabi dito na ang mga dayuhan na sumama sa kanila, yung mixed multitude na hindi talaga lipi ni Israel, ay nananabik sa kanilang nakasanayang pagkain. Dahil ang mga ito ay gihidlaw sa pagkaon nga karne. Sabihin na natin isang taon mahigit na. Kasi nung nasa Exodus chapter 16, doon nagsisimulang umuulan ng mana. So, nasa mga isang taon or 2 taon nang kumakain ito sila ng mana. At sila ay, sabihin na natin, ipulan. Sila ay nauumay na sa mana. At nung sila ay nagre-reklamo, ay gumagaya itong Israel. Nagreklamo din. At ito ay hindi nagustuhan ni Aba. Okay, tuloy natin, Bro Rex. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tulda. Nagalit ng labis si Abayhawa, kaya't nanlumo si Moses. Itinanong ni Moses kay Abayhawa, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko silang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamamatay ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Abayhawa kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala ng kanilang lipi, at isama mo sa tulang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahagian ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili, sapagkat bukas ay makakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila. Itinitanong nila kung kailan pa sila magkakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang makain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkanda suka sa pagkain ito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi sila umalis sa Ehipto. Okay. Sa nangyari na reklamo na pinasimuluan ng mga mixed multitude ay nakarating kay Moses. At nung narinig ni Moses ang reklamo nilang lahat, nagalit si Moses. Sabi niya, ano ba ang kasalanan? Ano bang ng mga tao to nagrereklamo? Baga nabibigatan si Moses sa reklamo na naririnig niya tungkol sa mga Israelita at nung mga mixed multitude na humingi ng pagkain. Alam mo naman, ang pinag-aanuhan ni Moses, nirereklamo rin niya ang Elohim. Sabi niya, anak ko ba sila na kailangan kong alagaan isa't isa? Napakabigat ng iyong
ng pasanin na ibinigay mo sa akin. Kung ganito man lang, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya, nung narinig po ng Aba ang ano ni Moses, na si Moses ay parang napuno na ba? Imaginin mo, nasa ano yun eh. I-imagine natin mga 3 million nagre-reklamo. Masakit yung ulo mo. Eh sa atin nga, yung 2, 3 nagre-reklamo sa teaching. Ito yung teaching, ito yung dapat. Masakit nga ulo ko. Kaya si Moses pa kaya. So, ganun po, kabigat ang tungkulin na sa balikat ni Moses. Kaya masasabi natin, si Moses, grabe, nagreklamo, nandyan naman ang Elohim. Pero kung titingnan po natin, napakabigat talaga ng tuntunin, ng pasanin na nasa kay Moses. At nung nakita ng Elohim na talagang nabibigatan si Moses, kinausap siya ng Elohim at sabi ng Elohim, magtawag ka ng 70. So 70. Ito na po yung tinatawag na Sanhedrin. Sinabi ng Elohim, iharap bukas bababa ako at iharap mo yung 70 na pumili ka ng 70 pangulo ng Israel na pinagkakatiwalaan mo at bababa ko at babagian ko sila ng mga espiritu ng karunungan na nasa iyo para makakatulong sila sa pangangasiwa ng Israel. So ano po, yung karunungan, wisdom na nasa kay Moses na mula sa Elohim na ibinigay sa kanya upang pamahalaan ng Israel ay binahagi po sa ibang mga leader. So, nangyari nga, sabi ng Elohim, sabihin mo rin sa mga tao sa bayan, bukas na bukas makakakain na sila ng karne. Hindi 1 araw, hindi 3 araw, 4 araw, 20 araw, 1 buwan hanggat sa magkandasuka sila sa pagkain. Dahil ang nakakainsulto doon sa sinasabi ng mga tao na mas mabuti pa sa Ehipto. Doon, libre lang ang isda, nahihingi lang. Naaalala nyo ba yung pipino, yung pakwan, yung sibuyas? Ngayon dito, puro mana kinakain natin. Ngayon din, may naririnig din tayo, mas mabuti pa yung dati nating pananampalataya. Mabuti pa yung pinagmulan nating samahan dahil walang batas. Diyan kay Bro Rui, walang klaro. May mga ganong reklamo ba? Na pag narinig ko, napipikon din ako, sabi ko, wala akong sa kanila. Din ako, hindi sa inaano natin na tayo ay Moses. Ngunit, magkahalos, pero napakaliit lang po ng ating samahan. Ngunit, masasabi kong masakit nga ang ulo, lalo pa yung kay Moses. Kaya hindi natin masisisi si Moses na sabi niya, buti pa mamatay na lang ako. Napakabigat ng tungkulin ng pangangalaga o pag-aalaga o pag sabihin na natin pamumuno, lalo na't matitigas ang ulo. At ang nakakainsulto dito at kinagagalit ng Elohim, kung marinig mula sa bibig ng isang mananampalataya na mas mabuti pa yung dati, nakakainsulto po yun. Naiinsulto po ang Elohim. Ganun na ganun po ang may mga nakita tayong mga sitwasyon na halos ganun, hindi man pero magkakahawig ang sitwasyon na may mga nagrereklamo, mas mabuti yung ganun. Pero nakakainsulto po yan sa Elohim. Dahil kung tutusin, wala pong si Moses. Walang sarili niyang kalooban ang kanyang itinuturo at kanyang iminumungkahi sa bayan, kundi lahat ay kalooban ng Ama ang kanyang sinasabi. Ngayon din, sa atin, ang pinagsisikapan natin, sinasabi natin kung ano yung ating nauunawaan sa Torah at ipinapakita natin sa tao. Ngunit may nagrereklamo, wala naman tayong kalooban na itinuturo dito at hindi naman tayo namimilit. Ganun na ganun ang naging sitwasyon. Pero sa Bisaya pa,
tibayan ang loob at sabihin natin, bahala na sila. Basta ang sa atin is gawin at sabihin kung ano ang katotohanan. So, tuloy tayo. Sa verse 21, sumagot si Moses, lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000 at sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan. Kahit na patayin na ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sa sapat sa ganito karaming tao. Sinabi ni Abba Yahweh, Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon din ipakikita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinabi. Lumapkad na si Moses at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Abba Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng tulang tipanan. Bumaba si Abba Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang 70 matatandang pinuno ay binahagian nga niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo. Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahagian din sila ng Espiritu ni Abba Yahweh. Kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moses, bakit di po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko nga maging propeta at mapuspusan ng Espiritu ni Abba Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moises at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Okay. Una natin kukuning dito, yung naging sitwasyon ni Moses. Sabi niya, parang may doubt si Moses. Sabi niya, nag-doubt talaga si Moses dito, sabi niya. Alam mo, 600 yung kalahat ng kasama ko. Yung lalaki. 600,000. Pwede nating sabihin families. Pwede natin 600,000 family. So alam natin, pagka sinabing family, may mga member yan. At pwedeng mag-times 3 yan. Mag-times 4. So, napakaraming tao. Sabi niya, kahit pa patayin ang lahat naming dalang hayop, hindi kakasya. Kahit pa kukunin yung mga isda na nasa dagat, hindi pa rin kakasya. Napakaraming tao talaga. So, kung tingnan natin, hindi natin masisisi si Moses. Dahil, tinignan niya yung lawak ng tao at ang dami ng tao na problema talaga siya. Paano makakain itong mga suwail ng mga tao na kung saan, na-ignite ang kaswailan ba nasa loob. Kung hindi lang dahil sa kasama nilang na nagpapasimuno. Kasi, ang kasi problema na napansin nyo sa tao, pag may nagsisigaw dyan isa, tapos yung katabi, halos magsisigawan yan lahat. At yun ang mag-cause ng stampede. Lalo na mga event. Ganun din po yung revolution. Yung IDSA. Ganun din. May nagpasisimuno, konti lang, tapos dadadala yung iba, spirit man yun. Yun ang nangyayari. Kaya, si Moses dito na dami nila. Paano? Kaya sabi ng Elohim, sinabi ni Abba kay Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon, di ipapakita ko sa inyo kung totoo hindi ang aking sinasabi. Yun na nga. Ang Elohim. At kasunod doon, bumaba ang Elohim sa ulap at kinausap si Moses at andun yung 70 elders. 70 yung Sanhedrin kung tawagin. At pinahagian ng Espiritu. At magkagayoyan, dahil sila ay nangapuspos ng Espiritu, ng karunungan o wisdom, ay nagpropesiya ang karamihan sa kanila. Ngunit hindi na nila nagawa ito uli. Ngunit mayroong dalawa na andun si Eldad. Si Eldad at saka si Medad. Nagpropesiya doon sa kampo. At may nakakakita. Si Josue. Si Josue yung nakakakita. Sabi ni Josue, dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun,
at lingkod ni Moses, bakit po ninyo sila? Bakit di niyo po sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moses, nangamba ka bang ako'y mabawasan ng karangalan? Kasi itong si Joshua ay ang tapat na lingkod ni Moses. Nung nakita niya na may nagpropesya iba, may gumagawa, baga nakita na may kakaiba ba na nandun sa kanila. Sabi ni Joshua, di mo ba sila sasawayin? Sagot ni Moses, bakit? Nangangamba ka ba na mabawasan ang aking karangalan? Sabi ni Moses, gusto ko nga maging propeta at mapuspos ng espiritu ni Aba ang lahat ng mga Israelita. Dahil sa nabibigatan na po si Moses sa mga Israelitang mga suwail, mga matitigas ang ulo, gusto niya ang lahat ng tao ay maging katulad niya na nakakaunawa at sumusunod sa kalooban ng Aba. Ganon na ganon po ang tunay na lingkod. At ako, gusto ko rin po na ganon eh. Kung ano yung naunawaan ko para sa mga atin mga kasamahan dito. Hindi sa nag-asta Moses tayo ha. Gusto ko na lahat ng kung ano yung naunawaan ko, maging ganon din kayo at kung paano kami nakakaunawa, ganon din kayo. Nang sa ganon walang mabigat. Ganon po yung punto ni Moses eh. Ang gusto ni Moses, maging mapuspos ang lahat at maging propeta ang lahat ng mga Israelita upang walang mabigat sa kanya. Ngunit, ano ang sabi ni Moses? Si Moses at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik sa kampo. At nung, yun sinabi ni Moses, ang 70 pinuno nagbalik at naalam natin na hindi ipinahintulot ng Aba na ang lahat ay mapuspos ng Espiritu. Kundi yung 70 lamang. So, mayroon talagang itinalaga na mga ngasiwa sa Israel noon nung sa kanilang journey at sa pangunguna ni Moses. At kung nakikita natin yung kabigatan ba, sabi ni Moses, huwag kang mangamba. Kaya huwag kang mangamba na mabawasan ang ating karangalan. Kung mayroong marunong magsasalita, mayroong marunong magpapaliwanag, hindi po tayo dapat, bro, sawayin mo yun, baka masapawan ka. Hindi po. Dahil yun ang tama na matuwa ka dapat na mayroong iba na ginagamit ang Elohim para ipangaral ang salita ng Elohim. Nang sa ganun, marami po ang maratnan sa kalooban ng Aba. So, sasawayin siguro kapag ibang espiritu. Pero pag ibang espiritu ang ipinapangaral at iba ang ipinapangaral, sasawayin. Pero pag parehas at yung nasa kayusan yung pagtuturo at itinuturo, mas natutuwa po tayo. Pero pag iba ay siyempre hindi tayo natutuwa dahil nakakasira po yan at ibang espiritu ang gumagalaw. So ito tuloy po natin. Okay. Sa verse 31, si Aba Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw na nakalakarin sa kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nang huli ng pugo hanggang kinabukasan. At pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malaking sisidlan. Ang mga ito'y ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito ikinagat, ibinuhos na ni Aba Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya'y nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kebrot Hataaba sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayop sa karne
Mula roon nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Hazerot. Okay, kung mapapansin natin, nung kumakain na po yung mga Israelita, nang huli na po ng mga pugo, ay nagalit ang Aba. Dahil po, siguro, kung ating makikita, dahil ang hayop sa karne. Dahil po siguro, ang naging action siguro ba? Siguro, hindi niluluto ng mabuti, may dugo pa. Nakakalimutan yung kautusan dahil sa tawag ng laman na gustong-gustong kumakain ba? Galit ang Elohim. So, ang nakita nating problema dito, self-discipline. Walang disiplina at alam po nating lahat, yan ang purpose ng Torah para idisiplina po natin ang ating mga sarili at patayin ang dating pag-uugali na kung saan hindi naka-align sa Torah. Kasi, nung umandar po, yung dating pag-uugali ng mga nakakasama nila ay na-ignite din na magising ang pag-uugali ng lahat ng doon. At yun ay dapat na mabantayan ng hindi mauulit. Dahil yun ang nangyari at yun ang naging dahilan na kinagagalit ng Aba at pinadalhan nga sila ng karne, ngunit pinatay naman sila dahil nakitaan sila ng wala ng disiplina sa sarili at ipinapairal na wala na talaga. Basta makakain. Porque kilaw na siguro itong uban. So, galit ang Elohim. Kaya pinatay at ang tawag sa lugar na yon, ano yung tawag bro? Kibrot Hataaba. Kibrot Hataaba. Dahil doon pinatay ang mga taong parang hayop sa karne. Dahil wala nang disiplina, parang parang aso na, parang isang mabangis na hayop na kung saan sabik na sabik sa karne. At ang mga taong dito ay nagpapakita ng walay batasan ba? Dahil walang tamang dahil nung dumating yung karne, ibinigay ng Elohim dahil sa kanilang reklamo. Tapos nung dumating yung karne, hindi pa sila nagpasalamat. Kain diretso nang walang basta murag sa ato pa sa Bisaya walay batasan, di ba? Galit talaga ang Elohim. Tama. So, ang malaking issue dito, siguro kahit siguro hiningi nila yon dahil sa sabik na sabik sila, kung naisip nilang magpasalamat, baka hindi mangyari yung mamatay sila. Baka mapuy-puy ang kasukos si Elohim. Pero ano man ang nangyari ay wala na pagpasalamat. Wala nang ibatasan. Napungot ang Elohim, ang nagalit po ang Elohim at yung mga nakitaan ng ganon, siguro hindi lahat naman siguro, pero yung mga nagkaganon ang ugali ay pinatay talaga ng Elohim. So, nawa po, mapupulutan po ito natin ng aral sa ating araw-araw na pamumuhay at makakatulong po sa atin upang tayo po ay maging disiplinado na mga mananampalataya para maging lesson yung naging sitwasyon ng Israel sa kanilang journey. At alam po natin na tayo po ay nasa journey ulit sa sitwasyon natin ngayon, ngunit magkaibang nga lang. Pero dapat mayroon po tayong kukuning mga aral dyan nang sa ganun hindi po tayo mapapahamak at tayo pong lahat ay magtatagumpay sa ngalan ng Alahayam. Salamat po ng marami. Magandang umaga. Shalom Aleichem.